Pinangunahan ng Presidential Commission for the Urban Poor ang pagdiriwang ng Urban Poor Solidarity Week. Kasabay nito, binigyag diin ng ahensya ang papel ng Pre-Demolition Conference bilang unang hakbang sa maayos na negosasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga informal settler families. Si Benj Bondok sa detalye. Kasabay ng patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa kahirapan, pinangunahan ng Presidential Commission for the Urban Poor ang pagdiriwang ng Urban Poor Solidarity Week. Sa temang makabuluhang pag-uusap at pagtutulungan, pundasyon tungo sa tuwid na daan, binigyang diin ng ahensya ang kahalagahan ng Pre-Demolition Conference o ang mahinahong negosasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga maralitang tagalungsod. Ayon sa ahensya, daan ang naturang proseso upang maiwasan ang karahasan na karaniwang eksena tuwing may demolisyon. For 1.5 years, wala na to, isa, dalawa o tatlo yung bloody confrontation during the eviction and demolition. And I think that is because of pre-demolition conference na dinadala natin sila sa isang lamisa na makapag-uusap, nandoon lahat ng stakeholders. So nagkakaroon tayo palagi ng win-win solution. Sa tulong naman ng Technical Skills and Development Authority o TESDA, binibigyan ng oportunidad ng mga mahihirap na pamilya na linangin ng kanilang kasanayan upang makapagsimula ng ikabubuhay sa ilalim ng programang Construction Industry Workers Caucus at Training for Work Scholarship Program. Nagsasagawa rin ng ahensya ng mga seminar ukol sa iba't ibang paksa gaya ng gender and development, disaster preparedness at disability prevention and rehabilitation na layuning paunlarin ang kaalaman ng mga maralitang pamilya. May nakalaan namang 50 bilyong pisong pondo para sa pabahay sa mga maralita sa pangunguna ng Department of Interior and Local Government, National Housing Authority at Social Housing and Finance Corporation. Ang pina-fight out ng pamahalaan natin ngayon, mabawasan ang kahirapan . Kaya ito sila isa sa mga ahensya, isa sa mga sektor na hinagupit talaga ng kahirapan at marapat lang naman na nabigyan natin ng pansin kasi yung nga sa report kanina sabi ng 80% mga mahihirap. So sila talaga dapat ay target ng pamahalaan. Ngayong taon, umabot na sa halos 200 kaso ng demolisyon na kinasasangkutan ng nasa higit 4,000 pamilyang sumailalim na sa Pre-Demolition Conference ng PCUP. Pinasimula ng naturang hakbang ng yumaong kalihim ng DILG na si Jesse Robredo noong taong 2012. Taong 2013 naman nang maglabas ang Korte Suprema ng kautusan na nag-aatas sa mga hukuman na magbigay ng kopya ng eviction notice sa PNP at sa PCUP. Ito ay upang maging maayos ang koordinasyon ng mga naturang ahensya hinggil sa pagsasagawa ng demolisyon ng hindi na isasantabi ang kapakanan ng mga apektadong pamilya na itinatadhana ng Urban Development and Housing Act of 1992. Ipinagdiriwang ang Urban Poor Solidarity Week tuwing ika-2 hanggang ika-8 ng Disyembre sa bisa ng Proclamation No. 367 na nilagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 1989. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.